Hello mga tito, tita, good morning po. So for today's video po, gagawa po tayo ng tuyo, homemade tuyo. Alam nyo guys, gusto ko gumawa ng tuyo kasi gusto ko na magtagal yung ulam. Lalong lalo na ngayon wala tayong income. Gusto ko marami tayong tuyo. Hindi natin dadamihan yung asin para hindi masyadong maalat. So, tayo ang magtatansya ng paglagay ng asin, kung ano yung mga ititimpla natin sa paggawa ng tuyo. So, ako nang bahala doon. Yan. Tapos, mas maganda pikasin yung isda kasi para mas madali siya matuyo sa pagbilad natin. Nahihirapan ako diyan pikas-pikas, yung maghiwa ba. Ihiwain mo yung yung back. Katapos, yun na yung resulta. Mas maganda sana lahat ganyan. Pero, parang hindi ako tatagal dito sa paggawa ng tuyo kasi nga, trabaho. Nahirapan ako magbukas ng sa may bandan dyan, sa may likod. Kasi yung kutsilyo hindi siya matulis. O hindi siya matalim. Sino ba nakaka-relate dyan sa inyo? Yung pag maraming season ng isda, tapos bigla tayo nakakaisip na magtuyo. Kasi dito sa amin guys, alam nyo, napakainit yung panahon. Kung sa Maynila inuulan sila, binabagyo doon. Dito sa amin sobrang init. So hindi ko pinalagpas yung sikat or init ng araw. Naisipan ko agad na gumawa ng tuyo. Pagkatapos, iwan ko kung anong tawag sa isda na to. Nabili ko yung isda kay Mano Onyot ng 100 pesos. Alam nyo, madami yung binigay niya sa akin. Instead na papaksiwin ko ito lahat, napag-isipan ko na maggawa ng tuyo. Nako, sigurado ako pag matuyo na to, maraming hihingi na naman kasi maraming nakakita na nagbilad ako doon sa maraming makakakita na magbibilad tayo doon sa labas, doon sa may yero, doon sa may bubong ko sa labas. Check, maraming hihingi na naman guys dito. Of course, ilalagay ko to muna sa sa baunan kay yung gusto ko na hindi to maubos agad. Ito lang, alam nyo guys, ito lang yung sikreto para tayo or para kayo makapag-budget. Pag makabili kayo ng isda, pag season ng isda dyan sa inyo, gumawa kayo ng sarili nyong version ng tuyo guys. Yun lang yung sikreto na kasi ang mahal kaya ng tuyo ngayon, nasa 500 yung kilos, mayroon 400, 300 yung kilo ng mga tuyo dito. Yun yung gawin nyo. Yun yung ko suggestion. Pag meron maraming isda dyan sa lugar nyo, gumawa kayo ng tuyo. Ganyan lang. Tapos bababad natin yan sa asin at saka sa suka para hindi siya langawin. Siguraduhin nyo lang guys na yung matindi yung sikat or matindi yung init dyan sa inyo kasi pag hindi yan diretso, para isang araw lang matuyo agad siya. Mauga. Meron kasi ako naalala noon nung bata pa ako, may neighbor kami or may katabing bahay kami na mahilig siya gumawa ng tuyo. Pero hindi siya taga rito, hindi talaga siya taga rito sa amin. Nag-migrate lang sila. Tumira sila nung 2000, 2002, 2003. Alam nyo yung tao na yun na katabing bahay namin. Mahilig gumawa ng tuyo. Kaya hindi sila nawawala ng ulam guys. Alam nyo yung pinakamaganda yung paggawa niya ng tuyo kasi niya parang adobo. Binababad niya sa toyo, binababad niya, parang minamarinate niya ba? Marinate muna niya. Yun yung way of yung paglagay ng saltiness, yung pagkaalat ba. Hindi na siya naglalagay ng asin, toyo lang. Toyo lalagyan niya ng
lemon, lalagyan niya ng paminta, lasuna. Nako, pagtingin ko sa kanya, maraming gastos yung paggawa niya ng tuyo. Pero mabango naman siya, guys. Pag tuyo na siya, tapos piprituhin mo, mabango siya at hindi siya maalat. Parang prito lang din. Naisipan ko nga sana na sagayahin yun, pero limited lang po yung ating yung ating mga lamas dito sa bahay. Yung nandito, ayun, meron lang ako dito yung yung asin at saka yung suka. Tamang-tama na daw yun kasi nakita ko naman din yung uncle ko nagbibilad ng isda. Yung ginagamit niya is asin lang at saka yung suka lang. Parang paksiw lang. Pinapaksiw. Instead na papaksiwin mo siya, ibibilad mo siya. Ibababad mo muna to ng ng asin at saka ng suka. Tapos lagyan mo ng konting bitsin para mas malasa siya pag matuyo na. Nasaan na kaya yun yung neighbor namin? Shout out kay Mano Noli. Naalala ko yung pangalan yun, Noli. Taga Mindanao siya, guys. Magaling siya gumawa ng tuyo. Magaling siya gumawa ng bagoong. Alam nyo yung bagoong ng isang isda, anong hasa-hasa ba yun? Yung hasang at saka yung laman loob ng isda, guys, piniferment niya, ginagawa niyang bagoong. Inilalagay niya sa grapon. Pagkatapos nilalagyan niya ng asin, bawang, tapos pampabango, lalagyan niya yan. Alam mo, akala ko hindi makakain yung mga laman loob ng isda. Magaling din yun gumawa si Mano Noli. Shout out kung nasaan ka man ngayon, Mano Noli. Si Mano Noli, magaling gumawa ng tuyo at saka ng lawlaw. Ang tawag namin dito, dayok. May lawlaw, dayok, or bagoong. Yung gawa sa mga laman loob ng isda. Nilalagyan niya noon, kahit bote ng coke, nilalagay niya. Parang inaano niya. Tapos natutunaw na lang yung yung laman loob ng isda. Pagkatapos, pag ilang araw, para na siyang fish sauce yung yung resulta. Yan. Matagal tayo matapos dito. Pag ganyan ang gagawin natin, pipikasin natin lahat sila. Kasi sobrang napakarami yung kawali puno, guys. So ayan guys, yung iba hindi ko na hiniwa, hindi ko na pinikas guys kasi maliliit. So yung ginawa ko dito, tinanggalan ko na lang ng ng hasang at saka yung kinain nila. Yung mga kinain ng isda. Kasi maliliit naman, hindi ko na siya hiniwa. Tinanggalan ko lang siya ng laman loob para hindi siya bumahok.
Tamang-tama lang ha. Maggawa tayo ng tuyo. Yan, tuyo. Yan ang kulitas. Tuyo, tuyo. Yan. Ayan. Ayan. Meron tayo. Tuyo. Dapat parang tayo guys. Magili ka. Tapos, lagyan dito guys. Ayan guys, tuyo na siya. Tuyo na siya. Bukas, pwede na ito prituhin. Masarap guys yung tuyo. Homemade tuyo. Kasi, matagal mo to siya mauulam. Kahit sa papaksiwin natin, ang dami. Nag-aabang yung misay. Nag-aabang yung pusa. Kasi hinati natin. Ayan, tuyo na siya guys. Lalong-lalo na to. Kaso lang inaano siya. May nilalanggam. Ayan. Tanggi. Lalangaw na yan. Ikuan. Ito sa. Sino siya ang bangis niyang gumiling? Diyan ko guys, ibinilad sa aking bubong na yero. Pinag-isa ko na lang sila guys. Pagkatapos, kinabukasan, bumili din ako ng sap-sap guys para dumami or madagdagan ang ating tuyo. So nawili tayo gumawa ng tuyo. Ito na naman. Nag-ano ako ng sap-sap naman guys. Kasi nga, mura lang siya. Marami, 50 pesos lang siya. O, ginawa ko dito, sabi ng kapatid ko, bakit madami kang isda? Anong gagawin mo dyan? Sabi ko, watch and learn. Huwag ka lang muna mag-comment, mag-like ka lang muna, sabi ko sa kanya. Baka mamaya, humingi ka nito. Yan, dito ko naman ilalagay sa may electric fan. Yung mga hindi na ginagamit dito sa bahay guys, na takip ng electric fan. Yan yung gagawin natin. Gagamitin natin sa pagbilad ng sap-sap guys. Para tumutulo pa yung, kasi nga, galing to ng binabad ko muna to ng asin guys para diretso yung niya, tulo niya, hindi siya yung anong tawag doon, yung mag-absorb yung water, yung tubig doon sa sa sap-sap. So diretso lang siya sa sa likod. Ito yung ginamit natin, yung electric fan.
Ito na guys yung finished product. Dinala ko dito kay Aping yung mga natuyo na guys. Kasi nga, manganganak sila gring dito yung baboy ko. So, uulamin namin to ngayong agahan. Hindi kami, alam nyo guys, hindi pa kami nakatulog. Kasi nga, nanganak sila gring. Yung baboy ko ba, nanganak siya. Dito ko na lang to lulutuin kina Aping. Hindi naman lahat lulutuin. Yung kaya lang namin ngayong agahan. Yung breakfast namin kasi nga dito sila gring nanganak. Dito kami magdamag, nagbantay, nag-aabang kay lagring mga anak. Kasi yung baboy guys, kailangan natin bantayan yan pag nanganganak. Pag hindi natin yan mabantayan, so sayang lang yung ating alaga. Kasi madadaganan yan ng nanay, mamamatay yan. Mayroon na akong na experience niyan. Kasi yung may-ari ng baboy, hindi niya natansya, hindi niya nabilang yung araw guys ng kapanganakan. Ayun, nanganak na walang nagbantay. Alam nyo, sayang, 14 yung anak. Yung nabuhay, 2 lang. Kasi nga, lahat puro patay. Yung iba, majority patay. Kasi, suspetsa namin, nadaganan. Yung iba nga, nasa ilalim pa ng, ng katawan ng, ng nanay. Nadaganan siya. Mga patay na siya. 2 lang, kasi yung 2, hindi naman, nagpatakbo-takbo naman, at saka malakas na. So, sa mga may hayop na baboy, kung mag-aalaga tayo ng baboy, kailangan alagaan natin. Yung may nagsasabi na, bakit ganyan? Diyan ka na lang matulog. Ganyan. Yung iba. Pero, ganyan talaga. Kailangan talaga nabantayan natin yung ating alagang baboy. Sayang lang yung effort, yung mga binili nating pakain, kung ganyan lang ang magiging resulta. Mangangamatay lang. At sino ang magsasabi na hindi masarap yung aking homemade tuyo? Ayan na, mas mabango siya guys. Amoy palang ulam na. Thank you guys for watching. Bye-bye. Maraming salamat po. Again, kung mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe my YouTube channel, Tito Logs TV.